Bumabati po ako ng isang magandang araw at ang biyaya po at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat sa araw na ito. At ako po ay bumabati ng isang magandang araw sa mga kapatiran po natin na nasa iba't ibang panig ng daigdig, mga kapatid po natin na nasa abroad. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sana'y abutan kayo ng mga mensahe na ito na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At gusto ko lamang pong i-highlight o ibigay sa atin ang pinakabuod ng ating Bible study at ang teksto sa linggong ito. At ang pinakatema po nito ay may kinalaman sa pag-ibig. Ang pag-ibig po ay isang prinsipyo na kung saan ang ating pong buhay Kristiyano ay lumalakad. Tayo po ay nabubuhay at lumalakad na ang ating pong pinakagabay, pamantayan, sukatan ay yung tinatawag pong pag-ibig. Katulad po limbawa ng gravity. Yan. Gravity po, alam natin na ito po ay isang bagay na totoo. Na kapag po tayo ay mayroong inihagis na isang bagay pataas, mangyayari po nito, ito ay babagsak din. At ito pong prinsipyo ng gravity na yan ay ginagamit po natin yan sa maraming bagay. Kumbaga meron pong mga specific. Katulad po namin na mga nurses, minsan po yung sinusunod namin yung order ng doktor na halimbawa kailangan i-elevate yung extremities. Halimbawa po yung paa kapag po ito ay namamanas o namamaga, kailangan po ay i-elevate po yung paa para yung fluid po ay bumaba mula po sa paa, maibsan yung tinatawag po na pamamaga o sa English po yung edema. Yan. So yung pong prinsipyo ng gravity ginagamit din po namin yan sa aming hanap buhay. At alam ko po na meron pang iba't ibang mga gamit yung gravity sa ating mga pamumuhay. Ganun din po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay isang general na rule at yung specific po niyan, ina-apply po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay sa iba't ibang bagay. Alam na po natin ang Diyos na ating pong sinasamba ay pag-ibig. Ang Diyos ang una sa atin ay umibig. At siya po mga kapatid ang nagbigay sa atin ng pag-asa upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa kabila po ng ating pagkakasala, mga kasalanan, sa kabila po ng ating mga pagsuway, mga pagsalangsang at pagiging malayo sa Kanya, sa pamagitan ng pagsunod natin sa mga turo at aral ng mga tao, ang ginawa po ng ating Panginoon Diyos ay siya na po ang nagpakababa upang maabot tayo. Hindi po natin kailangang abutin siya, kundi siya na po ang inabot na po niya yung kanyang kamay sa atin, yung kanyang pagliligtas. At ang pag-abot po ng kamay na yan ay ang pagsusugo po doon sa kanyang bugtong na anak. Ang kanya pong bugtong na anak na kanya pong kasama ng pasimula pa ay nag-anyong tao, nag-anyong lamang salarin. Naging katulad po ng bawat siya sa atin mula po sa kanyang pagiging Diyos. Siya po ay nagpakababa, nagmasunurin, naging gaya ng mga alipin, naging tulad ng mga tao,
At sa kanya pong pagsunod sa pagsusugo sa kanya ng Ama, siya po ay nagmasunurin hanggang kamatayan sa krus. Gayon din naman ang ating pong pag-ibig sa kanya ay ating pong maipapakita sa pamamagitan ng ating pagsunod, ang ating kababaang loob, ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang lahat ng ating ginagawa sa ating pagiging mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, ang umiikot po ito sa pag-ibig. Talagang ito po ang pinakapundasyon ng tinatawag na sangkakristyanuhan. Kung wala pong pag-ibig, wala rin pong Kristiyano. Talagang magkasama po yan. Diyan po talaga makikilala ng mga tao na tayo mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo po ay may pag-ibig sa isa't isa. Yan talagang napaka-importante po niyan. So, maaring vertical ang relasyon o yung fellowship. Vertical, ibig sabihin tayo at ang Diyos. Pataas, vertical relationship. It is built on love. God loves us or loved us and we love Him back. Ang horizontal, yung pag-ibig po natin sa ating mga kapatiran. Yun po yung ating horizontal fellowship po, yung horizontal na pag-ibig. Ito po sa ating mga kapatid. Ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos tapos tayo namumuhi sa ating kapatid. Hindi po pwedeng mangyari sapagkat matili po tayo sa tinatawag na kadiliman. Kung babalikan ko po yung unang-una, I think wala po akong sali ng Tagalog. Pero ang sabi, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Kung sino man nagsasabi na siya ay nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nananatili sa kadiliman. Kung sino man ay umiibig sa kanyang kapatid, siya ay nananahan sa liwanag at sa kanya ay walang dahilan ng pagkatisod. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa at lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sapagkat ang kadiliman ay nagpabulag sa kanyang mata. Yan. So kung tayo ay umiibig sa Diyos, dapat tayo ay umiibig din naman sa ating kapatid. Yan. Ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay pag-ibig, kaya kinakailangan tayo ay umiibig sa ating kapatid upang tayo manitili sa kaliwanagan. Yan po mahirap kasi kung tayo po ay napopoot sa ating kapatid. Kadiliman po yun nasa atin di po ba dapat tayo ay ilaw at asin? Naging ilaw po tayo kung tayo umiibig din naman sa ating kapatid. Kapag kasi ang puso natin ay puno ng galit, kadiliman ang nasa atin. Hindi natin alam kung saan tayo paroroon at nagiging bulag tayo kapag tayo ay nasa kadiliman, pag tayo napupuot. Nakita naman po natin kung gaano ang naidudulot ng poot sapagkat si Cain napupuot o napuot sa kanyang kapatid na si Abel ay pinatay niya ang kanyang kapatid dahil sa poot sapagkat si Abel ay naghandog ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain sapagkat si Abel ay naghandog sa Panginoon na dala ng kanyang pananampalataya. Siya ay nagdala ng kanyang pananampalataya, siya ay naghandog ng lalong mabuting hain sa Panginoon. Kaya dahil dyan ay nagkaroon siya ng hindi magandang emosyon sa kanyang kapatid, napuot siya at pinatay niya ang kanyang kapatid. Napupuot sa kanyang kapatid sa ating kapanahunan ay tinuturing na rin na mamamatay tao. So, talagang nasa kadiliman ka kung ikaw ay mamamatay tao.
Di mo alam saan ka paroroon, bulag ang iyong puso, bulag ang iyong mata, kaya akala mo tama ang pot at gumawa ng mga bagay na ikasisira ng ating kapatid. Ito yung natawag na golden rule ng ating Panginoong sa ating kapanahunan. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 7:12 ng Mateo, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Simple lang naman po yun eh. Kaya lang, mas madali po siya sabihin, simpleng sabihin, pero kung may sa inyong application, yung paggawa, yung gagawin mo na, yan medyo complicated, medyo mahirap. Pero sabi lang niya, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo sa iba, sa iyong kapwa. Na hanggang ngayon, kahit yung iba't ibang relihiyon, tulad ni Confucius, at iba pang mga relihiyon, talaga makikita mo sa pag-ibig rin nauuwi ang kanilang ang pinakalunduan ng kanilang pagrelihiyon ay nauuwi rin doon sa pag-ibig. Kaya yung pag-ibig talagang general yan eh. Yeah. Hindi lamang para sa isang grupo ng tao, kundi sa lahat ng tao. Sapagkat tayo nila lang ayon sa larawan at wangis ng Diyos, kaya nating umibig. Kaya nating umibig, kagaya ng Diyos, siya ay pag-ibig. Tayo naman mga nilalang sa Kanya, lalong-lalo na tayo ng mga naging iglesia ng Diyos na napabilang sa Kanyang sambayan. Tayo ay ginawa nilalang ng Diyos sa mabubuting mga gawa at kasama na dyan ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ngayon, isang practical na aplikasyon kung paano natin maipapakita ang pag-ibig sa ating kapatid sa Galatia 6:2. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad nyo ang utos ni Kristo. Ini-encourage ko po ang pamilya na mga kapatid na nasa abroad na sila rin naman ay ating alalahanin sa kanilang pag-iisa. Sapagkat baka sila ay nasa isang dayo sila sa isang foreign na bansa at maaring sila ay nalulungkot sa kanilang kalagayan. Karaniwan na siguro kung malayo sa pamilya ay yung homesick. So kung tayo ay nagbibigay ng panahon para sa ating mga kapatiran na nasa abroad, na tayo ay tumatawag sa kanila, nakikipag-communicate sa kanila, binibigyan natin ng panahon na makipag-usap sa kanila, hindi lamang kung tayo ay may kailangan sa kanila, kundi binibigyan natin ng panahon kahit once a week, meron tayong komunikasyon sa kanila, every 2 weeks o once a month. Kahit na kung sila may problema, itanong din natin sa kanila kung okay ba sila. Sapagkat kung magkamisan, hindi naman madali ang mapalayo sa pamilya. Isa uwi ka, kung mag-isa ka sa iyong kinaroroonan, ikaw lahat ang gagawa ng lahat para sa iyong sarili. Kumbaga talagang mamahalin mo at aalagaan mo ang iyong sarili kapag ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Panalangin natin na magkaroon tayo ng mga kaibigan at mga kilala na makakatulong sa atin. Maaaring kasamahan natin sa trabaho. Kaya ang mga kapatiran na napadpad sa iba't ibang mga bansa ay nagsisikap at nagpapadala rin niya ng salapi o pera sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas o pamilyang nasa Pilipinas, sapagkat ito ay isang paraan matupad natin ang utos ni Kristo. Sabi, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. Ang iba, problema pinansyal. Kung meron tayo nun, tinutulungan natin ang ating sambayan, sapagkat ang sambayan ang una-una nating haalagaan. Kung tayo ay mayroong sambayan at hindi natin sila tinutulungan, parang hindi tama yun. Kinakailangan yung ating
sariling sambayan ang ating tangkilikin. Kaya nga, naging ugali na ng mga Pilipino mag-abroad at tulungan mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ito ay isang napakagandang ugali ng mga Pilipino na handa sila na sila umalis maghanap buhay para magkaroon din ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi lang yun, kundi makatulong din naman sa mga kamag-anak, mga kaiglesia na nangangailangan ng financial na support. Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga problema ng isa't isa, sa ganitong paraan ay natutupad natin ang kautusan ni Kristo. Ito ang pinaka-importante sa lahat, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng gawa. Nandoon yung tinutulungan natin ang ating kapatid at sa gayong paraan natutupad natin ang utos ni Kristo na tayo mag-ibigan. Sa English yan, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Kung tayo tumutulong nadali ng dalahin ng iba, gumagaan ang kanilang dalahin at natutupad natin ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung meron naman tayong nararanasan na tayo ay may kaaway, meron naman tayo ang banal na kasulatan tungkol dito. Ang sabi sa banal na kasulatan, kung tayo ay mayroong kaaway, ang sabi, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo, ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Ito yung hindi naman kasi lahat iibigin tayo mga kapatid. Pero ang pagtrato na tinaturo ng Biblia gamit ang pag-ibig, kung ang ating kaaway ay kailangan din natin silang tulungan upang sila ay makonsyensya sa kanilang ginagawa. Sa ganung paraan ay makita nila na hindi tama ang kanilang ginagawa sa atin. Kaya bilang pangwakas sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Minsan napakahirap mga kapatid na kapag tayo galit na, pagka tayo ay inaasar palalo, gusto na nating gumanti rin ng masama sa masama. Pero ang sabi ng Panginoon ng kanyang salita, sinabi niya, ipaubayan niyo yan sa Diyos. Ibig sabihin, ilagak natin sa Kanya kung ito mga naikabalisahan ang gusto nating pagganti, ipaubayan natin sa Diyos, sapagkat siya ang nagsabi na siya ang maghihiganti at siya ang magpaparusa. Kailangan natin ng pananampalataya sa mga salita ng Diyos na ihayaan natin sa Kanya ang bagay na yan. Sa English, beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Hanggang dito po mga kapatid, sana po ay biyaya at kapayapaan ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo ang sumating lahat. Magandang araw po.